May tinig mula sa malayo, narinig ng aking puso. Humingi ng tulong ang kapwa ko. Ang palad ko'y inabot ko, serbisyong bayanihan. Serbisyong bayanihan, Vivo el ayudahan. Abriyang at sa mga nanginahanglan, gugma sa Diyos ang kasandigan. Gugma sa Diyos ang kasandigan. Mahirap man o mayaman, gabus igwang panilimbagan. Pamamya o kapara emo kalingwan, itatak mo king puso't isipan. Serbisyong bayanihan. May api, may dukha, matay, may luha, Walang anuman sa buhay. Sino ang kanilang karamay sa gitna ng bigati at lumbay? Paglalagad nga tinabangan, Buhi ang pagkapangay. makasikat saray magkakukulan, panangaro na Diyos o sandigan. Panglawan wenno na bakna, ang amin at darapang na. Pagtulong sa kapwa'y huwag mong kaligtaan, itatak sa puso't isipan. Serbisyong bayan, serbisyong bayanihan. Buhay ang pagtutulungan, Tulugan ang palad sa nangangailangan. pag-ibig ng Diyos ang sandigan. Hirap man o mayaman, lahat may pananagutan. Tulong sa kapwa'y huwag mong talikdan. Itatak sa puso't isipan. Sa puso at isipan, serbisyong bayanihan. Balikan sa buhay, maasahan na tunay. Balikan sa buhay, maasahan na tunay. Serbisyong bayanihan. Magandang maaksyong hapon po sa inyong lahat. And ako po ang inyong lingkod, Bernadette Herrera, at ito po ang Serbisyong BH, Umaaksyon, Bagong Henerasyon. Kung kailangan po ninyo ng aksyon, gabay o tulong, pwede po kayong magpadala ng text message or tumawag sa mga hotlines ng Bagong Henerasyon Party List na naka-flash po sa inyong mga screens. Maaari niyo pong balikan ang ating episode sa Facebook page ng Serbisyong Bayanihan at social media channels ng Bagong Henerasyon Party List. Nandyan pa rin po yan naka-flash sa inyong screen. Ngayong hapon po ito sa ilalim ng Expanded Solo Parents Welfare Act, hindi lang sapat na may nakalaang benepisyo. Mahalaga rin ang tamang implementasyon upang matiyak na ang mga solo parents na tunay na nangangailangan ay makakatanggap ng suporta. Dito pumapasok ang DSWD bilang pangunahing ahensya na namamahala sa verification, assessment, coordination sa mga local government units. At ngayong hapon ay makakasama po natin si Mr. Marco Angelo Pascua, Project Development Officer, Solo Parent Focal Person ng DSWD, at ang aking co-host for today,
Siyempre, basta solo parents, hindi pwedeng mawala. Si Mr. Red Guzman, ang aming pong third nominee at President ng National Council for Solo Parents. Magandang hapon, Red and Marco. Good afternoon sa inyong lahat. Thank you, Red. Thank you for being here. Alam mo naman, pag solo parents, mas marunong ka pa sa amin dito. Hindi kasi importante yun. We cannot claim to know everything. Diba? Kahit kami pa yung nagpasa ng batas, ang nakatutok talaga dito is the National Council for Solo Parents. That's why I'm thankful for NCSP for always guiding us in the implementation. Kaya nandito tayo. Sir, Let's go. Marco, nako, thank you kay USEC Pinky and Sec Rex for allowing you to be here, to be interviewed. Kamusta na ba ang implementasyon ng RA 11861? Tingnan mo na, nakabisado ko na talaga itong RA 11861 na to. Yes, Marco, kamusta na ba? Yun po, ongoing pa rin naman yung ating pong advocacy campaigns. Tuloy-tuloy pa rin po yung monitoring natin sa ating mga local government units. Paano nila sinasagawa, ini-implement ng maayos yung RA 11861. Ano bang pangunahing papel ng DSWD para alam ng lahat ng mga LGUs or lahat ng mga solo parents, alam mo, everyday, ang dami naming complaints sa implementasyon ng solo parent law. Awang-awa na po kami sa solo parents. Kami na nga po yung inaaway eh. Kami na nga lang po yung nagpasa ng batas. Hindi po ang congressman ang in charge sa implementasyon. But you're right, kaya po kami nakatutok sa implementasyon because of this disappointment. Ano bang pangunahing papel ng DSWD? Ayan po, Kong. So, ang pangunahing kampan po ng DSWD is as a lead agency po to monitor yung policy formulation and ine-ensure po natin ng lahat ng local government units ay nakakasunod doon sa ating RIRR or yung revised implementation rules and regulation ng ating RA 11861. Do you monitor them? Yes po, minomonitor natin siya through our DSWD field offices. So yung ating naman po mga FO, sila po yung nagmo-monitor din sa ating mga local government. How do they report to you? Nag-monthly reporting ba sila sa'yo? Ina-update ba nila kayo? Kung sino na ang may ID, sino na ang may booklet, kung sino ang may subsidy. Yan po. So yung reporting naman po when it comes to updating ng status ng ating mga solo parent is quarterly po yan. So Okay. every quarter, ina-update po nila yung status nila through their database. May mga database po yung ating mga LGUs with regards po sa status. Kasi Red, if I recall, SecRex promised us that they will already do the database of Yes. solo parents. Opo. Have this been done? Ayan, Kong. So, for the information of everybody po, ngayon po ay tuloy-tuloy na yung ating pilot implementation. Tinatawag po natin na solo parent ID system. Ngayon po, nag-umpisa na kami mag-pilot test sa piling mga LGUs like Manila, Mandaluyong, Muntinlupa, Rodriguez Rizal, and Cainta Rizal. So far naman po, maganda yung feedback. So may unified solo parent Yes, ID na po. tayo. May Yes, itsura po. ba tayo? Ipapakita naman natin sa screen. May kopya ba tayo? Bigyan mo na lang kaming kopya para ma-post namin sa aming social Yes, media pages. looking So forward. nagsistart, kasi isa yan sa mga hiningi namin. No, but the database, so doon pa lang magsisimula ang database. So mag-i-issue kayo ng sarili nyong ID? Ito pong ID na issue natin, both digital and physical ID. So when we say digital ID po, na-generate natin siya, pwede nating makita through our phones. Pwede siyang store sa No, mga... pero ano mangyayari doon? Wala nang sariling ID ang munisipyo Meron or pa rin city. kung So pwede pa dalawa rin po. solo parent ID. May DSWD ID, mayroong a city ID na solo parents. Unified siya kung pero the LGU can print pa rin po. Can print. Ah. Pero at least pwedeng matanggal sa gastos ng LGU. Yes, Possible po. Eh baka dapat ang unahin mo yung mga cannot afford na yung mga mga fifth cities class, and municipalities, mga 5th and 6th class municipalities. Baka you can tell SecRex and USEC Pinky, ang unahin natin na bigyan ng, Yes, ng oo. ID, yung mga wala pang ID. Red, I think mamaya, later on we'll be discussing with DILG. Yes. Sa data natin, Red, ilan ba ang nakalagay na, ilan pa ang walang ID ng mga munisipyo? Meron pa ba? Meron pa rin kong Mga ilang percent? Roughly about 15 to 20% pa rin ang kine-claim nga kasi nila is yung pondo, yung funding. Kaya marami sa mga solo parents natutuwa sila nung nalaman na magkakaroon ng unified ID dahil imbis na papel na lang, may ID talaga sila Yes, so mahawakan. Marco, you've heard this and you can confirm this with DILG. There are still 15 to 20% ng mga LGUs that do not issue IDs because they cannot afford to. Kaya lagi ang sabi, pwede niyong gamitin ang GAD fund if you're a 5th class or 6th class municipality. So, sana yun ang unahin. Can you make that recommendation? We will also write a formal letter Yes.
to Secretary Rex, but can you make that recommendation? Yes, Kong, apo. Duly Ha? noted naman po yung mga recommendations. Unahin mo na yun kasi sila yung wala. Ba't mo bibigyan yung mga cities na marami ng pera? Kaya nilang i-afford. Unahin natin yung mga wala. Tama ba ko, Kong Red? Yes, tama naman, Kong. Kaya lang, baka magulat ka kasi may mga cities na can-afford pero hindi rin nag-i-issue na. Are you serious? Pinag-uusapan namin kanina ni Marco. Walang card? Walang ID? Walang card, Kong. Papel lang, certification At lang. least may ID. Certification, hindi man lang ID? Hindi man lang ID. Ano bang requirement ng gas natin? Di ba ID? ID dapat. Oy, sa mga LGUs, hindi po yan certification. Huwag niyo pong isabay sa inyong sarili nyong ID. Because parang sa PWD, or kahit may sarili kayo ID, lagyan nyo, solo parent. Yes, Because dapat. they have their own set of benefits. Tama Diba? po. Like sa amin dito sa Quezon City, we have a Quezon City ID, pero nakalagay kung PWD ka, Yes, nakalagay kung naka-identify. senior ka. Naka-identify ba sa atin kung solo parent? Ang nagbibigay din ng Quezon City ng certification na solo No, but sa parent. ID? Sa ID, ang nakita ko is nakalagay resident siya. Okay. So baka that's something we need to... Kasi ano ko ang sabi nila dahil nga yearly kailangan mag-renew ni solo parent, yung Quezon City ID kasi is valid for 10 years. Yeah, but that is going to be a concern Yes. because ang nasa batas is solo parent ID. Correct. So Oo. baka pag ini-implement na to at pinakita na certificate lang, it might not be honored. Yes. So DSWD should take the lead on this kasi I don't want this. Parang dapat kayo nagkukulang attention nila. What have you done kung mga ganito lang, papel lang, Yeah. no ID? Correct. Have you called their attention? Ayan naman po, meron naman po tayong coordination with our other national government agencies, LG, BIR, or even the DOE. But you're the lead agency. Yes po, opo. So what do you do? So, inuusap po siya sa quarterly meetings natin, like sa interagency meetings po. So, to address pero that. dapat you should be proactive. You are the lead agency. Yes, Dapat Kong. proactive kayo in writing letters to these LGUs na, hey, bakit ganito ang solo parent ID nyo? Bakit wala kayong solo parent ID? Ba't wala kayong solo parent booklet? Wala kayong monthly subsidy? Do you do that? Yes, Kong. Opo, nagko-coordinate tayo kay No, not coordinate. DILG. Do you write them letters? Yes po, nagsusulat Do din you po call the tayo. attention of the social service department? Remember, the social service department are Apo. directly under DSWD. Yeah, for the local social welfare and development offices, Kong, they are under the DILG. DILG. Yes po. Directly sila, Kong, kasi sa Office of the Mayor. Okay. Opo. So sino pwede nyo ikaw lang attention? So, ang ginagawa po namin, Kong, we coordinate with our regional offices, and then the regional offices po namin coordinate with the DILG. So Regional it's offices. DILG that should write a letter? Yes. Pero so far Hindi, kasi pero naman, lead Kong, agency kayo Ano eh. eh, Kung nga opo, rin. Monitor. yung mga memos and circulars kasi ng DSWD, sinusunod naman ng mga Opo. social services ng LGUs eh. So, meron pa rin power in a sense si DSWD kung maglalabas sila na let's say, ito yung tamang implementation, dapat yung IDs ninyo sundan yung ganito. Kasi yun pa rin ang implementing guidelines na sinusunod ng LGUs eh. Ito, Marco ha. Yes. I-announce ko dito. Makikita mo, sa mga solo parents, please ireklamo nyo nga po. Hindi man reklamo, sabihin nyo po sa amin. Okay, ipagmalaki nyo. Hindi lang I don't want to see complaints kasi gusto ko rin magpasalamat sa mga Opo. mayors na magagaling. Diba? Can you please inform us? Okay, magpayabangan tayo. Anong pwede na. LGU ang pinakamaayos sa serbisyo? Anong LGU ang kumpleto? Ang ID, Ayan po, booklet, at subsidy. Yes. At ano naman ang LGU ang wala kahit yung tatlo? At anong LGU ang isa lang or dalawa lang? Kasi para mai-report naman namin dito Yes, sa oo. DSWD, in our experience, kahit DILG, hindi rin nila alam eh. Hindi rin. Hindi ba tayo, ang isang promise ni SecRex sa atin is, I'm sure si SecRex naman always fulfills his promises Yes. eh. Katulad nitong Unified ID. Yes, Thank ma'am. you, SecRex. Oo, Thank you so much. saya sa inyo naman. Yung database, syempre pag nag-issue na siya ng Kasama ID, po, yes. magiging kasama niya. Can't you compel the MSWDs to submit to you all the solo parent lists so that DSWD, kasi that is part of your obligation in the law, Yes. to come up with a database, the Yes. centralized database. So you should compel Yes po. all the Social Services Department to submit to DSWD kung ano ang IDs issued for the year. Yes. Do you have that?
Ngayon po kasi since may mga LGUs tayo na may sariling database and papasok na rin po yung ating solo parent ID system, inaayos po kasi natin yung integration or migration ng mga kanilang database. Yeah, but they should submit to you. Required naman nga Required kung naman po. Required siya sa batas eh. Yes po. Quarterly basis naman po, nakikita natin yung mga updates. Total, nagbibigay naman ng DSWD ng ayuda sa mga LGUs. So, dapat give and take tayo, di ba? If Apa. you have obligations to them, they also have obligations to you. So, you should also compel them para centralize ang database natin. Kasi right now, how many ang solo parents sa database ng... Based on our database po sa DSWD. DSWD is around 260,000 plus po. So, do you think that's accurate, Red? Kulang na kulang. Apa. Metro Manila lang, kulang yan. Okay, Pero yun nga dapat talaga makumpel yung mga LGUs kasi makakatulong din kay DSWD. Naalala mo kung may mga solo parents nagrereklamo, ba't di kami kasama sa 4Ps? Wala kami doon sa yung sa gutom. Walang gutom. Yung walang gutom program. Kasi nga, wala sila sa database. Ang pag nagbabasihan ng DSWD is yung listahanan. Apa. Correct? And mai-improve pa yung listahanan if itong mga LGUs natin would submit yung profile ng mga solo parents nila. But, Red, according to our law, priority ang solo parents Yes, in the dapat. social services Yes po. of Dapat. the government. Tama po. So, hindi mo kailangan ng listahan, Red. Kung may ID sila ng solo parents sila from their respective LGUs, this should be honored by DSWD. That's right! Diba? In the same level as senior citizen, in the same level as PWD. Correct. This is the law. RA 11861. So, we don't need that database, Red. What they just need is to present Yung solo parent. their solo parent ID and they should be prioritized. Ako. Marco! Yes ko. Tama po kayo. Apo. Yan, totoo yan. Marco, ano bang difficulty nyo sa DSWD? Bakit di natin makompel ang LGUs to implement the law? We communicate, we coordinate po, pero yung mga LGUs po kasi natin, sila talaga po yung frontline on the ground. Yeah. So we need their, of course, their support, their political will para po talagang ma-implement ng maayos itong ating RA 11861. Kaya ako, nananawagan po ako sa mga mayors natin. Alam ko, konti ang may empathy sa solo parents for reasons sa palagay ko, hindi nyo naiintindihan kung gaano kahirap maging solo parent. Kaya ako lagi sinasabi, imagine nyo po ito. May mga anak kayo. Paano kung nag-iisa lang kayong nagtataguyod sa anak? Wala kayong pinag-iiwanan, wala kayong kapartner, wala kayong kasama sa pagbabayad ng tuition fee, sa pagpapakain sa kanila. As in, mag-isa kayong earning an income. Bukod doon, wala kayong pinag-iiwanan. Solo. Do you think that's easy? Raising a child with two parents is difficult enough. What more kung nag-iisa? So sana naman, let's us implement this law. This law has been existing since 2022. 2022. At kung di pa dumating si Red sa buhay ng bagong henerasyon, hindi ko pa makokompel ang mga agencies to implement the law. Diba? Kahit yung IRR na tapos, DSWD, please, I'm counting on you to be proactive. Can we, ilan lang ang... Ay, Red, ikaw na nga muna. Ito ko na-frustrate. Ano pa bang mga dapat tanungin at dapat hingin? Na yun nga, Kong, kaya pinapa-prioritize natin kung din yung participation ng mga NGOs natin. Kasi yung on the ground, meron tayong mga barangay-based na mga solo parents na talagang sila yung makakapag-attest kung ano yung kulang pa sa services ng LGUs. And si DSWD, yung divide kasi kung na yung mandate ni DSWD, wala siyang direct supervision kay LGU, more or less, at least umabot sa kanila para pagdating sa IACMC, ma-call din nila yung attention ni DILG na may report kami ganito galing sa solo parent organization, lumapit sila, dapat priority sila for social services, hindi sila pinagbigyan. So yung mga ganun pa. At in the same time na may sumulat sa atin kong na taga Marikina, nag-apply ng housing. And noong June pa yon, hanggang ngayon wala pa rin response sa kanila. So during the IACMC sana, mako-call ni DSWD yung attention ng NHA, DSUD. Bakit ang bagal ng action on the housing? Sabi niyo may available naman, may allocation. May nakatutok ba sa DSWD sa solo parents? Yes po. So nakatutok Sino yun? naman po ang aming bureau, Protective Services Bureau. Is there a particular person in charge of solo parents? Ngayon po ang alternate chair, aside po kay Secretary Rex, is si ASEC Ada Colico.
Okay, so baka dapat Opo. we should sit down with her and then follow. Parang I would like to have an update of yung paano yung monitoring natin. Paano bang monitoring? Yun lang, nagre-report. So kung walang report, paano? So wala kayong compelling, they cannot report to you or you cannot investigate? Hindi ba pwedeng bago mag-ayuda, i-check nyo kung ano implementation ng LGU kasi doon Pwede. sasagot sila. Opo. I mean, Apa. hindi naman this is not blackmailing or anything, but it's just fair. Diba? You want the SWD to do their part, but the LGUs to do their part as well. Correct. Diba? Tama Baka that is your perfect timing. Every time they request from the SWD, then you request also the data you need from them. Yes. Tama po. Hindi ba yun fair? Fair naman po. Fair naman, Yes. Marco. Ikaw Yes, ba ang pwede Kong. ko asahan dyan? Sino bang pwede naming asahan ni Opo. Red dito? As a solo parent po, po, maasahan niyo naman ako, Kong. Please ha, Yes, sabi po. mo nga, on the way ang iyong, and you're very lucky. Kaya pala ko sinasabi, napakaswerte kung may partner kayo. Pero let's have empathy to those who have not. Kasi hindi naman porkit solo, ginusto nila, tandaan nyo, ang solo parents, namatay ang asawa, nagkasakit ang asawa, na-disable ang asawa, o kaya, nakulong ang asawa, o kaya, iniwan ang asawa. Diba? Yun ang pinakamahirap. Iniwan ka na, wala ka pang sustento. Yes. Tama po. Diba? So, imagine, mag-isa ka eh. Ipipila ka nga lang sa ayuda. Iiwanan mo yung anak mo sa kung kapitbahay mo o kamag-anak mo or ano mo. Unikahati ka na kaagad. Wala namang libre sa mundong to. Kahit pabantayan mo yan sa kapatid mo, may tip ka pa rin or ililibre mo pa rin ng merienda yan. Siyempre, Pinoy tayo eh. Diba? We know how to say thank you. So, this is tough. Saan pwedeng magsumbong ang solo parent sa DSWD? Meron ka bang hotline na pwede kong ipakita para pag may LGU na hindi nag-implement, hindi lang kami ang nakakatanggap, pati kayo makatanggap ng reklamo. Saan sila pwedeng Yes, tumawag? Kong. So, pwede po silang mag-email sa atin. So, Anong email address? Can we flash it on the screen? Sige po. Meron po Ayun. tayong inquiry@dswd.gov.ph. So, kung meron pong mga complaints, may mga inquiries, clarification, pwede po silang mag-email so we can address po kung ano yung Wala mga bang concerns. di-email? Wala bang telepono? Hindi naman lahat marunong mag-email. Kung ako Ayan lang, po. ayoko nag-i-email eh. Yung direct, just Wala bang direct, services para at least Wala pa silang pwedeng tawagan or Hindi. i-text? Opo. So, yung sa website lang po na aming telephone number. So, marami po kami mga phone numbers doon. Can So, we flash it? Pahanap Opo. natin. Sige. Yung Yes, po. mga DSWD hotlines. Yes po, Kong. Okay. Kasi, pero wala, baka pwede tayong magkaroon ng solo parent hotline. Pwede rin yung Ano amin, po? gusto nyo. Pwede nating i-post yung sa amin. Kaya lang syempre, iba yung makita nyo rin eh. yes. Apo, Kong. Maganda yung pati kayo, nakikita nyo. Kasi syempre kami, pag pinasa namin sa inyo, mas maganda yung naririnig nyo na yung mismong reklamo nila or yung mismong complaint nila na kami rin, yung solo parent ID namin, wala pa. Anong monitoring mo? Ilan na ang may subsidy? Sa ngayon po, ang may subsidy is 291 LGUs. Ilan na age LGUs natin, Red? 1,648. 200 ano ulit? 291 po, Kong. 291 LGUs out of 1,648. 1,648. 48. Yun lang po ang mababait na mga LGUs na Yeah. nagbibigay ng 1,000 peso subsidy. Kaya sa mga solo parents po na mga nagte-text po sa amin, ngayon alam nyo na, 291 po, Kong. 291 pa lang po ang meron. Ano pang difficulty ng mga LGUs? Ang mga difficulties po naririnig namin, pagka may mga concerns po na nakakalapit sa amin is yung budget or fund po ng LGU. They can use their God fund, Yes. di ba? Pwedeng Ah. gamitin ng God fund. Pero pwede rin nilang gamitin ng God fund or talagang 5th and 6th class. Pero if their ordinance Hindi can po. actually empower them, they can use the ordinance Actually, for this. ina-identify They ko can, yung... they can use the God fund for this. ina-identify aside from the GAA, yung God Fund. Tapos nga, may mga mayors kong na yung kanilang AIP, yung Annual Investment Program, ina-attach nila doon. So, nabibigyan nila yung kanilang mga solo parents ng Dun sa batas natin, di ba? They can do ordinances also Yes. to add to the services. Yes. Apo. Ganyan po yung ginawa ng Angeles City eh. In-expand nila in a way na, di ba, may discounts tayo. So sa kanila, lahat ng solo parents may discount. Hindi lang yung may anak na 6 years old and below. Ang galing naman. Sino mayor ng Angeles, Pampanga? Nagsimula po to, yung kay Mayor Lasatin po to nag-start. Wow, Mayor Lasatin. Thank you very much. Sinong Mayor Lasatin? Si Pogi Lasatin, nasa Ay, yung Congress na po kasama ngayon. namin sa Congress ngayon. So si Mayor Pogi at ngayon sino ang nakaupo? Yung kapatid po niya ngayon.
I forgot your first name eh. Pero yun, Sa tinutuloy po mga nila. Lazatin no? Brothers, thank you very much, Kong Lazatin. Kaklasiko pareha. Ay, kaklasiko yung mayor ngayon. Yes. So thank you, Mayor Lazatin, for actually implementing more than. Pero bawal mag-ordinance to tighten or Yes, to hindi pwedeng dagdagan ang requirements ng solo parent ID. Kong. Kasi Bawal. ano naman dapat alam ng mga konsehal yan na yung ordinance is a lower Yeah. law. So hindi So pwede the ordinance cannot supersede Yes, a national tama. law. So kung magpapasa po kayo ng ordinance para sa solo parents, dagdag benepisyo at padaliin. Hindi po pahirapan ang Yes. mga solo parents natin. Ilan na ba ang may booklet? May monitoring kayo? Sa booklet po wala kaming monitoring as of now. So that's what I'm saying. Kasi hindi, ang subsidy kasi under ng social service na kaya Yes hindi nare-report sa inyo. Pero katulad ng lead agency kayo eh. Baka wala bang interagency for the monitoring of the implementation of the law? Meron po tayong interagency. Who's the head of coordinating. So the lead agency po is the DSWD. Sinong pinaka-chair? Ang DSWD po. Okay, so nagmi-meeting ba to? Yes po, quarterly meeting. Quarterly. Pero meron pang Red, you were saying something a while ago. Anong kulang pa doon sa IAC? Yun nga Kong, yung component ng mga NGOs and CSOs eh. Na, Ilan ba dapat? Walang ano yan Kong, pero ang minimum is at least 2 na NGO CSOs para makita, ma-monitor talaga yung implementation hanggang sa barangay level. Marco, kailan ba mangyayari yung NGOs and COs maging part ng ating interagency? Kasi syempre sila ang Opo. sa Yes ground po. eh. On the ground. Oo. So for posting naman na po siya, inaabangan lang natin yung mga application na po ng mga pwedeng maging qualified na CSOs and NGOs Can we po. expect that as soon as possible? Yes po, Kong. Apo, At teka, na-process nandito na natin. daw ang contact details ng DSWD. Ito po ang mga pwedeng sumbungan ng mga solo parents natin if your LGUs still haven't implemented Yes, RA 11861. Ay, hindi, amin to eh. Yung sa ayan ang contact number ng may sumasagot ba dito sa hotline? Apo, may mga social workers naman po or even kahit po ako, nakakasagot din ng mga Uy, thank you concerns. very much for that. Yes, Hindi ba po. pwede ibigay number mo? Marco, ko lang. Baka mahihirapan ka. Ano pa, Red? Ano pang concern natin? So Paano yung yung sa mo? ano, Sorry, eh, sige. booklet. Wala kang record. Opo. But according to DILG, ilan pala may booklet? Around 50 pa lang Kong. Around 50 out of 1,000. Ano dapat? Kasi pati ito yung discounts. Apo. Para din po malaman ng lahat, hindi po lahat ng solo parents entitled sa discounts. And nananawagan din po kami sa mga establishments. Diba, ulit-ulitin ko to dahil sa mga susunod na araw, ang i-interview natin dito, DILG at saka DOH. BIR. DOH. Kasi nga po, ang naging concern namin, nagsimula po ito nung may nagsabi sa amin, yung booklet nila, hindi naman sila nakakuha ng discount kahit may booklet. Doon po kasi sa batas, entitled ang solo parents na hanggang 250,000 and below ang annual income at sila ay may anak pang 6 years old and below. Sila lang po ang entitled sa solo parent booklet. At meron po silang discount sa infant formula, diapers, Diapers. and medicines. Nangyayari na ba to? Yung mga nagpapatuwad po na LGUs, pero ang sabi niyo nga po kung meron pa rin mga establishment na hindi nakakasunod. Or hindi Parang ang nakakatupad. kilala ko lang na nag-honor ng solo parent booklet is Angeles Pampanga. Kaya palakpakan talaga natin ang Lazatin Brothers. Thank you very much for that. At hindi lang 6 years old and below. Yes. Talagang lahat po. Tapos parang sa senior, every Monday, Tuesday, pwede manood ng sine si Solo Parent. Kasama yung Oy, anak. ang sarap naman ng pagmamahal sa solo parents sa Angeles Pampanga. Sa mga LGUs po, let us look at the best practices of LGU Angeles Pampanga. So baka pwede nating bisitahin Mayor Lazatin, bisita po kami sa inyo para maipagmalaki po namin kayo sa ating mga kababayan. Red, what are our concerns pa from DSWD? Ano pang mga dapat nating hingin sa kanila? Siguro connected doon sa mga questions natin kung paano ang gagawin halimbawa, mali yung information na binibigay ng LGU during orientation or during nag-inquire sa kanya si solo parent na mag-a-apply ako tapos sinagot siya sabi, hindi po pwede kasi wala kang trabaho, yung mga ganon. Na so saan sila pwedeng tumakbo or humingi ng tamang information for that kind of Ayan. So good question sir Red, no? So kung may mga nakaka-experience po kayo ng mga ganyang mga scenario, so pwede po kayong lumapit sa ating mga regional offices na nakakasakupan po sa ating mga local government units. Kasi po ang ating technical assistance naman to give proper information and to ensure na na-implement po ng maayos yung ating batas. Wala ba kayong upcoming seminar sa mga MSWD or CSWD
para baka pwedeng mag-Zoom meeting to have an update. Baka we can ask that from DSWD and maybe pwede nyo imbitahan si Red para lang magkaroon ng, para lang alam namin na properly implemented yung batas. Kasi alam mo, I remember, that's why I'm thankful to Mayor Joy Belmonte. When we were discussing about this, nagagalit siya sa akin doon sa implement. Sabi niya, kayo talaga, ang dami niyo na naman. Tapos in-explain ko sa kanya, apparently hindi na-explain sa kanya properly yung batas. So I'm assuming that this does not happen only to Quezon City but also to others. So now, ang galing na ng implementasyon namin sa Quezon City government. But I don't know about the other LGUs because I think nagsisimula siya sa misinformation na hindi ko alam kung hindi naintindihan yung batas or mali yung information na binigay sa mga mayors. So, paano ba natin makorekto? Baka we have to call the attention of the social services department heads. Pwede rin po yun, Kong. Pero sa DSWD po, ini-ensure natin ng mga field offices natin provides technical assistance sa mga LGU natin, even monthly basis or quarterly basis But have po you yan. done this? Have you trained them on solo parent Yes po, implementation? yes. When was the last time you trained them? Regular naman, Kong, yung training sa kanila or seminars. Lalo na po kung halimbawa nagbago dapat yung mga that's the focal perfect person. time you check on their implementation. When is the next? Pwede ba kami mag-sit down sa next? Itingnan po natin sa schedule natin, Kong. Awa. So, sorry because Awa. this is my frustration. I'm one of the authors of the law. Apa, yes, Kong. And I want to make sure that the implementation is correct. And I Correct, owe it to the solo parents. Yes. Hindi yung pampaganda lang ang pagpasa namin ng batas. Naintindihan niyo ako? Tama po. Siyempre parang hindi, parang kang pasa ka ng pasa, wala namang nangyari. Hindi parang pinaasa mo lang yung mga solo parents sa wala. Sa amin nagagalit ha. Opo. Sa amin nagagalit na parang, hoy, wala namang ko, ito yung pinasa nyo. Kasi hindi na-implement. When will be the next meeting? I-check ko po, Kong, yung mga schedules natin and we will update po. Please, Yes, kasi yun nga, may mga LGUs daw na nag-ano ng mga ordinances. O anyway, Red, baka meron kang huli pang habilin sa Yung ano na lang, DSWD. Wala na tayong oras eh. Kasi alam na ng mga solo parents yung tungkol sa AIX, yung financial assistance. Ang maraming nagtatanong ngayon is yung sa SLP, yung Sustainable Livelihood Program, dahil dapat si solo parent is also priority pagdating dyan sa ano. So how do they apply for the Sustainable Livelihood Program ni DSWD? Ayan po, for the Sustainable Livelihood Program, naman po, pwede naman silang magtungo sa ating mga regional offices. Opo, to assess, to check kung makapasok po sila dun sa livelihood programs na Basta pwede sa priority kanila. sila. Priority po Take note sila. of that. Tandaan mo, Yes solo po. parents, mas gusto nila Priority po negosyo. natin yan. Baka pwede mo kami bigyan ng step-by-step process Yes, on how to that's apply for SLP para ma-post namin sa aming website at sa aming TV program kasi wala na kaming oras Opo. eh. Sige kong magko-coordinate po ako sa Sustainable Livelihood Program to give you updates po So dyan. the solo parents is under Yusek Pinky Romualdez? Is that correct? Yes po. Okay, so Yusek Pinky, Secretary Rex, thank you for taking care of the solo parents. Pero not enough. We have to do more, but I'm thankful for the progress. Pero please, let us be progressive. Thank you Yes, again, Red. Thank course. you, Marco. Abangan niyo po yung mga susunod naming intervento ko sa solo parents. Thank you very much, Mr. Marco Angela Pascua and Mr. Red Guzman. Hanggang dito na lamang po, mga kasangbahay, mga ka-BH. Muli ako pong lingkod, Bernadette Herrera. Ito po ang Serbisyong BH, umaaksyon, bagong henerasyon. Kasama ninyo na patuloy magbibigay ng impormasyon at solusyon sa ating mga kababayan. Samantala, wag po kayong aalis. Magbabalik po ang Serbisyong Bayanihan. Akala mo simpleng nunan lang, pero cancer na pala. Skin cancer can happen to anyone, kahit maputi, morena, matanda man o bata pa. So, protect your skin, protect your life. This Sunday on Doctors on TV with Dr. Crisinda Claire Dimhamora, a dermatologist from Makati Medical Center. Live from 9 a.m. to 10 a.m. on UNTV, your public service channel. Panibagong hamon, pinatibay pang dedikasyon, serbisyo publikong maasahan anumang panahon, sandigan ng Diyos sa paghatid ng katotohanan. Ito ang balita para sa bayan at sa buong mundo.
Alas 4:33, 36 na po to be exact ang oras natin sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ng Serbisyong Bayanihan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Katatapos lamang po ng Serbisyong Bayanihan at Serbisyong BH with former Congresswoman BH Herrera. Thank you very much, Kong BH, at sa kanilang mga panauhin. And this time, tuloy tayo mga kasambahay. Muli po ang ating pagbati sa ating Kuya Daniel Lason. Again, Kuya, wherever you are, sana po lagi kayong ingatan ng Diyos. Wednesday, Feb 4, doon sa mga nakakalimot ng petsa, mga kasambahay. Yan, good afternoon muli. At syempre, yung dalawang bata, walang bate. Oy, nako, talaga naman. Akala ko absent kayong dalawa, ay Ilyas at saka Teo. Salamat po. And this time, pabatiin na natin ang ating co-host, Miss Jackie Aquino. Magandang hapon, Miss Jackie. Hi, Miss Annie Rentoy. Magandang hapon rin po sa inyo. And of course, kay Theon Alias. And syempre, ang ating mga suki ng Serbisyong Bayanihan. Maraming salamat, Miss Jackie. Ulitin natin yung petsa. Again, doon sa mga nakakalimot, imagine, matatapos na yung first week ng Pebrero. Ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon. Mga kasambahay, ganun din po, kabilis ang ating paglilingkod bayan dito po sa Serbisyong Bayanihan. And this time, Miss Jackie, mayroon tayong mahalagang pag-uusapan pa rin ngayong hapon. Kapag sinasabing heart problems, anong iniisip nyo? Pagkabigo? Sige. Madalas iniisip natin na para lang yan sa mga may edad. Naku po, teka muna. Tama ba yun? Pero ang totoo, kahit anong edad, Miss Jackie, sinasabi nila na, ay nako, pwede magkaroon ng problema sa puso. At isa sa pinakadapat bantayan ay ang binabanggit nilang coronary artery disease na tinaguriang silent killer. Again, this is a very important topic. At para malaman natin ang mahalagang impormasyon dito, kasama natin. Naku, Miss Jackie, na-shock ako dito pagpasok. Kala ko kung sino yung bagitong artista, ha? Mga kasambahay, we have Dr. Julian Dominic Torio, isa pong internal medicine cardiology specialist. Wala po sa Capital Medical Center. Magandang hapon po sa inyo, Doc Julian. Magandang hapon din po, ma'am. Magandang po, Miss Jackie. Maraming hapon po, ma'am. Ayan, pag sinom mo yan, very young siya, Miss Jackie. Very young at artistahin. Yan. Hindi ko sukat akalain na cardiologist siya. Imagine, sa edad niyang yan, napakabata. Miss Jackie, napakahalaga as mentioned earlier. This is a very important topic. Uumpisahan ko yung pagtatanong ko, Doc Julian. Tama ba yung pagbigkas ko ng... Tama naman po, ma'am. Apo. Ano pa ang coronary artery disease? For short is CAD. Opo. Bakit sinasabi na ito daw po ang leading causes ng death sa Pilipinas? Okay. Ang coronary artery disease po, pwede niyo po kasing isipin na ang mga ugat po sa puso natin. May mga major na ugat po kasi sa puso. Para siyang mga tubo. So yung mga tubo po, over time nagkakaroon po ng mga kalawang, pwede mag-cause ng pagbabara. So yun po yung coronary artery disease. Kumikipot po yung daanan ng dugo dun sa mga ugat po na yun. So basically, may mga ibang factors kung bakit po nagkakaroon po ng ganun. Bali yun po yung sakit. Pag nagkaroon po ng bara sa ugat po ng puso. Kumikipot, nagbabara. Tama. Parang tama. tubo. Parang tubo. Kaya nga po ang tawag po dun sa mga ibang doktor na naggumagamot po ng mga ugat sa puso, yung mga intervention cardiologist, para po silang mga tubero ng puso. Parang ganon. Oh, what a description. Yeah. Tubero, to unclog that. Yes, tama Kasi po. mahirap kung hindi mo ma-unclog yan. Di ba? Parang sisirit. Tama po. So ang mangyayari doon, pag nag-clog or na bumara, may mga areas po ng puso na hindi magkakaroon po ng dugo. Basically parang ganon. And mag-fail siya mag-pump. Naku. So parang ganon. What a nice description. Yeah. Mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan. Alam mo, Doc, marami pa kaming tatanong. Sige pero lang po. Sige, Miss Jackie, kayo naman muna. Thank you po. Yes po. Yes po. Doc Julian, no? Yes, ma'am. Paano po nagkakaroon ng bara sa ugat po ng puso? Yan po, Alright. Doc Julian. So there are several factors or mga risk factors po kung bakit nagkakaroon po ng bara sa puso. Una is age. So as you age, Doc, sige, hindi kami ma-exempt doon. Apo. Sige. So as we age, so nagiging mas marupok
po ang mga ugat natin. Pangalawa, mga lifestyle conditions like sedentary lifestyle, yung diet na kinakain natin, masyadong fatty or mataas ang sugars natin. So, given that, kung may high blood, kung may diabetes ang pasyente, kung mataas ang cholesterol. So, those are the things na pwedeng magpataas ang risk na magkaroon po ng coronary artery disease. Pwedeng familial, ibig sabihin, pwedeng namamana. Kasi may mga sakit po sa cholesterol na namamana, familial na hypercholesterolemia na tinatawag. So, yun. Depende. So, yun po yung mga risk factors po. Ako, Miss Jackie, pag isa-isahin mo, napakaganda ng tanong mo. Ano? Pag as your Thank age, you po. rumurupok, sabi Apo. niya. Tapos, sedentary lifestyle. Yes, of course. Hindi nakakakilala ng exercise. Hindi Tama po. kumikilos. Gusto lang nakaupo. Yes, ma'am. Okay, hindi naman siya tamad. Kung mahilig kayo sa mga fatty na Yes. pagkain. Sabi pa, yung sugary, mga ganong pagkain, mayroon din siya sabi, may diabetes ka ba, high blood ka ba, may cholesterol. But you mentioned about, namamana ba yung cholesterol? Pwede, ma'am. There are patients na pupunta sa amin na familial ang kanilang hypercholesterolemia na tinatawag. Ako, Miss Jackie. So there are certain genes that can cause that. Kasi so, pumupunta na po. We also treat that. Okay, take note of that. Ano po, mga kasambahay. So ito ang pwedeng maging daan para magbara yung mga ugat nyo sa puso. Yan. Sino yung high risk? Coronary artery disease. May kinalaman ba sa family history? Mayroon ka ng explanation a Apo. while ago. Yung lifestyle that was mentioned Ayan, already. Existing health condition. High blood, diabetics, usually the male population, elderly, yon. Yung sa population kasi sa male and female po, in a female na childbearing age pa, ibig sabihin, premenopausal pa po, hindi pa nagme-menopause. The hormones that the patient or the woman has, protective siya for cardiovascular complication. Protective pag Pag Di ba? childbearing age, so premenopausal, hindi pa sila nagme-menopause. Naku, Dok, magtapatan tayo, Dok. Po. Para at least nagkakaunawaan tayo ng gusto. Okay. We want to lay down our cards. Okay. Apa. Like in our case. Okay. I do not know kung si Miss Jackie ay classmate ko dyan sa age na yan. Now, nandun kami sa binabanggit niyo po eh. Ibig sabihin, candidate kami sa paglupok ng aming mga ugat sa puso. Yes. Opo, may mga risk Thank factor. you very much. May mga- You're very honest. Ang ibig ko po kasi sabihin po dun, ma'am, is that the rate of events na sa male and female nagiging pareho na po pag nasa menopause stage na po ang female. So basically, yun lang naman po ibig sabihin nun. So, but premenopausal, ibig sabihin, hindi pa sila nagme-menopause po, protective pa ang hormones na ano. Doc, napakaganda ng sagot mo sa akin kasi hindi ka nag-isip ng 2 beses, sinabi mo yes. Thank you very much for being honest and straightforward. Ayan, okay? Miss Jackie. Okay, sige, tuloy natin. Okay, go ahead. Thank you Okay. po. Okay. Dr. Julian, okay, ito naman po, no? Totoo po ba na, kunyari, kahit payat or yung physically active ka naman, no? Pwede ka pa rin na magkaroon nga nitong sinasabing coronary artery disease, yung CAD po. Yes din po. Gaya na minention ko kanina, there are certain patients na matataas ang cholesterol kahit na mukhang payat po sila. So, some of these patients are familial, pagtaas po ng cholesterol. To give you an example, siguro the youngest na nagkaroon po kami ng case na inatake sa puso was around 30 years old. Nag-angioplasty po kami nung time na yun. So, ang risk factor naman niya, it's more on smoking. And nung nakita namin, mataas din po ang cholesterol niya. So, again, it's different risk factors po yan that may contribute or affect po kung bakit magkakaroon ng sakit po sa ugat ng puso. Okay. So, ibig sabihin, Miss Jackie, it's very important to have a test. Yes, of course. Okay. Yung immediate test na pwede mong gawin para ma-identify mo kung mataas yung sugar mo, yung kung diabetic ka, kung mataas yung cholesterol mo, kung saan nanggagaling, kung ikaw, alimbawa, ikaw ay high blood. Tama ba, Doc? Kung alimbawa,
Isa lang. Wala ka nang masyadong iisipin. Mag-fasting ka and then mag-ano ka ng blood chem o kaya lipid profile. Nire-recommend nyo po ba yun? Outright? O wala ka na para hindi ka na nag-iisip? Kunin mo muna ito para malaman natin. Ma-roll out lang natin saan ang gagaling. Okay. So ideally, what we advise is to seek consult first kung meron kang mga symptoms or kung may mga risk factors ka or kahit for general wellness na check-up. So, pupunta kayo kasi hindi lang naman po porket may simptomas kayo, doon lang kayo magpapakonsulta eh. So, there are certain risks na tinitingnan namin sa patient na mas magandang magpa blood chem ka na, magpa-lipid profile ka na. Kung may mga risk factors ka na ganito when we interview you, yun. So, yes, it's good na magpa-blood chem kasi doon natin makikita cholesterol nyo, sugars nyo, kidney at saka liver function, so uric acid, yung mga ganong bagay. Because those things can also contribute po in developing coronary artery disease. So, Miss Jackie, sana nakukuha ito ng ating mga kababayan. Ano po? Now, Miss Jackie, tutuloy natin yung pagtatanong. Yes po. Ano daw ang early warning signs ng CAD na hindi dapat binabaliwala? Okay. So, ang mga usual na simptomas po pag sa libro na tinatanong or is chest pain na parang mabigat po, may nakadagan sa dibdib. Gaano kabigat yung nakadagan? Ang minsan tinatanong po nga namin, may nakaupo bang elepante dyan? Parang ganon. So, sabihin mabigat. Mabigat po talaga. Okay. For how many minutes it will last? So, usually, kung ang ugat po, kumbaga, kasi ang tanong naman sa atin is yung mga simptomas. Yeah. So, usually mga 5 to 10 minutes. Pag mga more than 20 minutes na po, yun is a red flag or warning sign niya. You have to go to the hospital. Pagka nakaramdam ka niya na nag-last ng 20 minutes, Go to the hospital. go to the hospital. Yeah. Pag nakaramdam ka niyan, let's say for example, seconds lang, 5 seconds na wala. Can observe. Okay. Unless you have risk factors. Kung nyari, may ginagamot ka na for it. So, yun po yung ibig sabihin. Kumbaga, it's good for you to have yourself checked. Makita kayo, ma-work up po kayo. But yun, for patients na kunyari, wala pa talagang anything. So, it's, pag nagkaroon po ng mga chest pain na ganyan, na more than 20 minutes, goes na po sa hospital. Take ER. note of that. Ayan, okay. Miss Jackie, balik ko sa inyo. Habol ka pa ng mga tanong. Go ahead, Yes. please. Thank you. Okay po. Thank you po, Dr. Julia. No? May pagkakaiba ba ang sintomas po ng heart disease sa mga kababaihan, sa mga senior citizens, sa mga diabetics pa? Oh, that's a very, very good question. Sa mga kababaihan po kasi at saka sa mga diabetics, may mga tinatawag na atypical symptoms. Ibig sabihin, hindi po yun yung usual na nakikita. For example, in patients po na in the female population, mas pronounced po sa kanilang hingal. Teka, ulitin nyo nga po doon. Okay. Doc, In the female population, sa mga babae, mas pronounced po ang hingal more than the chest pain. hinga. Mabilis mapagod. Okay, mabilis mapagod. More than usual. Okay. Ibig sabihin, kunyari, before, ito po yung mga kaya kong gawin. Tapos, nung ginagawa ko na ngayon to, mas mabilis akong hingangaling ngayon. Mga ganun po. Okay. Sa diabetics naman po, usually walang pain. Very silent ang mga symptoms po nila. Nakakatakot pala yun. Correct. Kasi, it's more of, the diabetes po kasi, ang one of the things that it damages is the nerves. Yung mga ugat po natin na sa pakiramdam. So, pag uncontrolled ang sugars po, or even for long-term diabetics, ang nangyayari po is hindi nila masyadong nararamdaman po yung chest pain. So, iba ang presentasyon. Kaya hinihingal din. Atypical, kumbaga. Naku, Miss Jackie, mas mahirap pala yun. Opo. Opo. Ayan. Oh. Now, ano yung emergency signs na agad dapat dalhin ka na sa emergency room? Maliban yung sinasabi nyo pagka yung pain na may nakadagan sa Opo. dibdib mo na parang napakabigat, parang ilipante. Ano po? Ibig sabihin, mabigat. And then 20 minutes na naglalast yan, emergency. Pupunta ka po sa emergency Yes, room. Bukod po dun sa binanggit ko po kanina, usually pag nagkakaroon po ng nagpapawis ng malamig,
really? Opo. Na nagko-cold sweats, tinatawag po namin. Pangalawa or isa pa po is yung feeling na mahihimatay ka na, feeling of impending doom. Actually, nasa libro yun. The feeling of impending doom. Paano yun? Parang mahihimatay? Anong mararamdaman mo yun? Parang Magko-collapse ka. magko-collapse ka na, mag-out ka na, may mga ganun. So, may mga patients po na ganun ang presentasyon na pumupunta sa ER namin, nag-collapse daw, yung pala atake sa puso. Oh, I see. So, may mga ganun, ma'am. So, those are the things that you have to urgently bring the patient to the hospital. Okay. Parang ganun. How many hours dapat, ano yung timeline natin, Doc? Para madala siya? Immediately, ma'am. So, the earliest possible. Kasi, kung atake nga po sa puso yan at yung klase ng atake sa puso na pwede nating i-save agad-agad, the shorter time na nagawa po yung mga kailangan pong gawin, the better. Kasi we can save the muscle. Okay. So again, emergency. Okay, Miss Jackie, balik ko sa inyo po. Thank you po. Thank you, Dr. Julian. No? Ano po yung mga treatment options no? Dito po sa Pilipinas? Kunyari, pag pinag-usapan natin, kunyari yung lifestyle, modification, yung maintenance medicines, ganyan. Kailangan po ba ng angioplasty or yung bypass surgery po? Dr. Okay. Julian? Sige, of course, ano po yung cornerstone of treatment naman po talaga in any non-communicable disease is lifestyle modification. Katulad ng exercise, eating correctly, tawag dito. Tapos, iko-control din po natin ang mga risk factors tulad ng hypertension. So, you have to drink your medications. Sa diabetes, ganun din. We have to drink your medications. Sa mga gamot na binibigay, may mga gamot po kasi na binibigay na pampaluwag ng ugat ng puso. So, pag sumisikip siya, parang pinapalaki po niya ng konti. Okay, parang... Pero the gamot or yung gamot po, it can only do so much, kumbaga. That's why if the patient cannot be controlled with the medications, that's when we try to offer intervention. That is? Angiogram, angioplasty, or bypass. Okay. Yung angiogram basically po is imaging lang. So titingnan lang namin po kung may mga bara sa ugat ng puso. At kung dun sa ugat po nang gagaling yung mga simptomas po ng pasyente. Okay. Okay, ang angiogram, it's a relatively short procedure, mga 15 to 30 minutes, depende. Maglalagay po ng tubo pamula sa ugat po dito sa wrist, papunta po sa puso. Lalagay ng dye, tapos kukunan po ng mga camera. Tapos natin makikita kung may bara. Kung may bara man po, titingnan po kung yung mga bara is mas maganda bang i-angioplasty or mas maganda bang i-bypass. Depende sa number ng bara, sa lugar po ng pagkabara, at saka kung anong mga ugat po yung barado. So depende po yan. So the management will depend after the coronary angiogram. Which is the cheaper Na ano ba? the procedure? Is it the angioplasty or is it the open heart surgery? It depends, ma'am, sa number. Kasi ang angioplasty, it will depend on the number of stents na ilalagay. Opo. So dun sa bypass, so pwedeng mangyari, kunyari isang ugat lang or isang stent lang ilalagay, pwedeng mas mura po ang Pero kung angioplasty. marami. Baka mas maging mas mahal po ang angioplasty. Depende po. I asked a while ago, Miss Jackie, let's say for example, kung halimbawa ako, may nararamdaman ako, immediate gusto ko, Doc, i-angiogram mo ako because I want to find out kung may bara yung aking ugat. Will you say yes? I will check you first, ma'am. Kumbaga, consult muna tayo and I will look at your risk factors talaga. So, ibig sabihin, hindi ka agad-agad magsasabi na... Personally, I won't kagad sa... Mag-recommend ng angioplasty. So, titingnan ko muna, ma'am. Again, sinabi ko sa inyo kanina, for patients na hindi nagre-respond dun sa medications na pampa-impis po nung chest pain, dun po ako magre-recommend na po sa inyo. Okay. Halimbawa, may patient na, I can afford naman to pay the angiogram. I can afford naman to pay the angioplasty. You do it now because I just want to find out and check it. Okay. Right away. So, ideally, sabi ko nga po sa inyo, I should explain the risks of the procedure. So, kasi since it's a relatively invasive procedure, may mga risk involved po yan. Okay. So, if I can manage you
or magamot kita non-invasively, syempre mas maganda po yun. Okay, ganda lang, Opo. galing naman ni Doc. Yun po. Ayan. So, magiging matapat lang siya. No, I cannot recommend you this time. Ito muna tayo. Thank you for that, Yes, Doc. Ayan. Oh, sige. Miss Jackie, eto yung susunod na tanong ko kay Doc, Doc Julian. Mhm. Kailan dapat nagpapa-check up? Kailan dapat magpapa-check up? Sabi ko, yung cards namin, Yeah. we laid down it already. Yeah. We are senior. I am senior. Hindi ko alam kung classmate ko si Miss Jackie. Okay. Kailan kami dapat nagpapa-check up? Yung mga senior. At kahit na hindi senior. Go ahead, Okay. please. In patients po actually na may symptoms, of course, kailangan nyo na magpa-check up. Chest pain, may mga hingal, kailangan magpa-check up. Pero, in some cases, may mga, ano po tayo, mga wellness programs na we just do routine blood works, we do routine na blood chemistries. So, makikita natin po doon kung may mga risk factors kayo. At saka pag nagpakita kayo sa clinic, kasi we will interview you, we will extract some information from you na malalaman ba namin, oh, this patient is at risk for coronary artery disease. So, these are the things na kailangan namin i-request. Ito yung mga kailangan namin ipagawa. So, in some cases, kunyari in some hospitals po, we have heart packages. So, part na rin po siya ng wellness. So, we do 2D echo, stress test, tawag dito, and other tests po na pwede pong makita natin yung functional capacity ng heart. Functional capacity po, ibig sabihin is yung capability po ng heart na mag-work under pressure. So, kunyari, nagsusports ka. Siyempre, di ba nakita nyo, bumibilis kayo. Correct. So, may iba't ibang capacity po ang mga tao. At makikita po namin po yun with the different tests na available sa mga hospitals pa man po. Okay. Alam mo, Miss Jackie, nakakatawang kausap si Doc Jillian. Sana po maulit ito. Ano po, ha? Sipagan niyo punta dito, Doc. Sige, ha? ma'am. Sige, Miss Jackie. Sila naman magdadrive, mami. Marunong si Miss T mag-drive o si Ma'am Donna. Ayan. Sige. Gaya, Miss Jackie. Thank you po. Okay. Okay, Doc Julian, nabanggit niyo po kanina no yung heart care outpatient package niyo nga doon sa Capital Medical Center. Ano po ang inclusive services po dito at kung pwede po malaman kung magkano po ito. Thank you po, Dr. Julian. I think dun sa price po, we posted it around less than 10,000. I'm not sure for exact price, but less than 10,000 po ata. It will cover test for your heart, even the stress test na sinasabi ko po sa Stress inyo. test yung nung sasakay. Pinapatakbo kayo. Ay, Yes, pinapatak ma'am. mo. Ayan, no? So may nakakabit na ECG po sa Yes, inyo. yes. So habang tumatakbo kayo, we will see if there are any changes po sa ECG that may indicate problema sa puso. If not, and then good. Oh, okay. 9,930. Ayan pala. Ayan. Doc, tama. Yung Tama, presyo. tama. Ang alam ko, ang kasi nung ano ko siya, alam ko, less than 10,000. Tama naman, Oo. tama. Okay, Miss Jackie. Konti na sige lang. po. 67 pesos na lang. Tapos 10,000 na po. Yun po yung room for error ko, ma'am, Yes. yung 67 pesos. Panalo ka, Doc. Sige. Yes. So, yes. Doc Julian, para naman po sa ating mga kababayan na gustong mag-avail nga po ng discount, no? Para naman po sa services ng Capital Medical Center, pwedeng i-scan nyo lang po ang QR code na makikita po sa inyong screen. Ayan po. Ayan, yung sa screen. Okay na pa. Yes, sa QR code. This is QR code. Ayan. Miss Ana, yung ating EP, Miss Ana, sandali lang. Singit ko lang. May nag-text, Doc. Ang sabi dito. Hindi daw nabanggit yung tungkol sa stress. Okay. Okay. Tapos sabi niya dito, nagkaroon siya ng vice president siya ng isang kumpanya. Pinagkakatimulaan siya ng kanyang boss na mag-handle ng 15 kumpanya. Dami yun, ma'am. 15 kumpanya. So, ibig sabihin, very lucky naman itong pinagkakatiwalaan na ito kasi 15 kumpanya. So, ibig sabihin, sabi ng doktor sa kanya, nakuha nyo yung sakit sa puso nyo dahil doon sa stress. You did not mention about the stress o hindi ko nakaligtaan ko lang, Doc. Actually, ma'am, kasama ba yung stress? yes, stress is also a risk factor. So, actually, may kind po ng paghina ng puso. Ang tawag namin stress cardiomyopathy or yung takot subo ang tawag namin Ano doon. po yun? So, anong nangyayari? Humihina po yung
pagtibok ng puso because of extreme stress. So it can happen. So totoo po 'yon. But since stress po kasi, it's also it will increase other factors din po sa inyo. Kung tulad ng high blood, tumataas po ang blood pressure. So chronically stressed people can have those risk factors heightened din, ma'am. Yung description mo sa extreme stress, ano po yun? Actually, yung mga ganong patients, yun po yung mga kunyari, namatayan, biglaan namatayan, Okay. mga ganon po. So it happens. Meron po kaming mga cases na nakita niyang biglang namatay yung kanyang kasama, siya din, nag-collapse. May mga ganon po. Oh. Alam mo, Miss Jackie, siguro, salamat sa Diyos kasi dito sa UNTV, regularly, ang aming Kuya Daniel, isa yan sa mga inaalagaan sa amin yung aming kalusugan. Tama Thank you po. so much po. Ano yung mensahe nyo doon sa ating mga kababayang Pilipino? Kasi dapat natin ma-educate yung ating mga nanonood at ating mga nakikinig. Sa Pilipino, pupunta sa doktor kapag medyo malala ka na. Tama. O malala ka na. Paano natin mababago ito? Kasi pwede natin ma-prevent yung kanilang mga Yes. sakit. Kung nangihinayang sila doon sa executive check-up, samantalang gumugugol sila sa sigarilyo nila, sa alak nila, dapat doon natin sila dalhin. Dok, ma-educate natin na ito yung tama na pag-alaga sa ating katawan. Go ahead. Sige, please. siguro ma'am, Thank you. mas magandang way to tell them is that ang sakit po sa puso, it's very preventable. So it has risk factors like your high blood, diabetes, smoking, stress, cholesterol. So kung mapapasin nyo, all those things can be controlled, can be malesen yung risk na mag-develop to coronary artery disease. So kahit wala pong simptomas, pero if you have the risk factors, it's better na pumunta kayo sa clinic or sa hospital, pakonsulta kayo. Kung namamalan sa private hospital, there are government hospitals that cater for the Filipino people that for free. So nanggaling din po kasi ako sa government hospital. So we also cater for free for the Filipino people. Tawag dito, we advocate lifestyle management. Ibig sabihin, we eat good food. We reduce the risk po. Tawag ito, yung kunyari, high blood ka, bawasan nyo yung mga maalat na pagkain. Kung diabetic ka, bawasan nyo po ang mga matamis, kanin. Yung sobrang pagkain po ng kanin kasi it can also convert into fat, it can also convert into cholesterol. So ganun din po yun. Movement is one of the best way to prevent cardiovascular disease. So in some studies, ang sabi nila, 7,000 to 10,000 steps a day, it's good. Ang American Heart Association as well as ang Philippine Heart Association po, we recommend na at least 30 minutes a day of moderate exercise or brisk walking na tinatawag, at least 5 times a week. So that's around 150 minutes per week. So pag sinabi naming brisk walking, yung pinapataas niyo yung heart rate niyo siguro to 110 hanggang mga 140 beats per minute, mga ganon. So basically, the things na pwedeng mag-prevent po ng coronary artery disease is nasa sa atin din po. So our willingness to seek consult, our willingness to do lifestyle change, our willingness to stop smoking, kasi those are the things na makakapag-prevent po magkaroon ng coronary artery disease. Ako yung nagpapasalamat kasi nag-work sa edad mong yan, nakatry ka na rin, nakapag-work ka na rin, napaglingkuran mo na rin yung ating mga kababayan. Kasi sabi nyo previously, nag-work ka sa government hospital. Thank you so much, Doc. Yes. Miss Jackie, napakaganda nitong pagkakataon na educate yung ating mga viewers tungkol dito sa tamang pangangalaga ng ating mga puso. Miss Jackie, once again, pasalamatan natin ang napakapogi na doktor na panauhin natin dito sa Serbisyong Bayanihan at Thank you po. napakabata pa. Thank you din po, ma'am. Okay, thank you very much sa ating panauhin internal medicine cardiology specialist po mula po sa Capital Medical Center. Of course, we'd like to thank you sa oras ninyo, Dr. Julian Dominic P. Torrio. Salamat Thank you din po po. at sana po sa uulitin. Maraming salamat po sa pangunan ni Kuya Daniel Lason again. Say yes na po
para sa susunod na guesting. Oo naman, ma'am. Okay. Sabihin lang kayo. Thank you very much, Sige po. Miss Jackie. Pasalamatan din natin, Ma'am Tin. Thank you very much. And our very own, Ma'am Donna. Maraming salamat, Ma'am Donna Rimpilio. At syempre, pasalamatan natin. Hi, syempre, and good afternoon sa lahat ng mga doktor diyan sa Capital Medical Center. Good afternoon po sa inyong lahat diyan. At Miss Jackie, sino yung guest coordinator natin diyan? Of course, maganda. Yung puso niya, maganda rin po. Magaling mag-post. Miss Dina Sanchez. Thank you po, Miss D. Maraming salamat, Miss Dina Sanchez at syempre kay Ma'am Erin dyan sa Public Service Department. Thank you, and Vivian. Mga kasambahay, di pa tapos ang Serbisyong Bayanihan. We will pause for a short break at agad magbabalik ang Serbisyong Bayanihan. Welcome back mga kasambahay dito sa Serbisyong Bayanihan. At this point, alamin naman natin kung anong ating may paglilingkod sa ating mga kababayan na lumapit sa ating programa. Dito lamang po yan sa Service on the Dot. Isa po si Miss Vicky mula po sa Las Piñas City sa mga lumapit sa ating tanggapan para naman po humingi ng tulong. Inilapit niya sa atin ang problema nila sa SSS pension ng kanyang ama. Pakinggan po natin ang kanyang ipinadalang mensahe. Nalapit ko lang po sana yung SSS ng tatay ko. Di po kasi namin makuha doon sa document na hindi niya mapirmahan. Ang problema po, may Parkinson disease po siya. Hindi nga po kami ma-recognize, hindi siya makapag-recognize ng mga tao. Lalo na po hindi siya makapirma ng mga documents. Kaya lang, ang problema ay ganda po ang requirement. Sabi ng taga-SSS nung napunta kami sa branch na kami nakaraan. Sana man lang po ay makonsider po muna yung kalagayan ni tatay. Para mag-process na sana namin yung SSS niya, yung pension niya. Laking tulong din kasi pag nakuha namin yun para po dun sa gamutan niya. Sana na yung makarating po sa SSS itong concern namin. Makakuha kami ng malinaw na sagot. Ano ba yung dapat namin gawin? Okay. Kasi Jackie, alam mo, yung tinig pa lang nung anak to eh. Kasi sinasabi niya dun sa tatay, ano po. We will not mention the name muna po mga kasambahay kasi alam mo Miss Jackie, napakaraming mga scammer, ano? Ito yung humingi ng tulong para maklaim ang SSS pension ng ama na mayroon pong Parkinson's disease. Okay. Yung tinig ng anak niya, parang hindi rin maganda yung kanyang pakiramdam. Ano na, kung ilang taon na siya. Pagkatapos yung tatay niya, maaaring nagbabantay din siya sa tatay niya na mayroon ng problema. Okay. Ito, pakiusap natin doon sa mga SSS members. Medyo habang malayo-layo pa, yung halimbawa, yung retirement ninyo, dapat tinitingnan nyo na po. Nagpa-follow up kayo doon sa SSS para alamin kung ano yung mga pwedeng maging problema para bago din mismo sa pinaka-retirement period ninyo ay naayos nyo na lahat ng mga dokumento. Itong case nyo po, ma'am, nai-refer namin po ito sa Social Security System. May initial akong nakuhang information na Miss Jackie, hindi kasi nagre-reflect yung SSS number na ibinigay nila. Okay? Hindi nagre-reflect. That's why, ang sinasabi, yung binigay nilang information doon, hindi raw po, walang lumalabas na ganong klaseng number. Ayan. Ngayon, ang pinakamaganda daw po ay pumunta kayo doon po mismo sa SSS. Yung anak niya, hindi si tatay, kasi si tatay, syempre, Miss Jackie, hindi naman yan makakalakad. Yung anak niya, kailangan mag-face-to-face po kayo, pupunta kayo sa Social Security System. May mga information na itatanong, of course, yung mga documents. Madala nyo po yan para makausap kayo ng taga-SSS. Bakit? Iba yung binabanggit nyo na SSS number, hindi nga ito nagre-reflect doon sa binabanggit na pangalan. So, para makatiyak, punta po kayo. Antay po kayo dahil magko-coordinate ang SSS sa inyo. Balikan nyo po kami
kung until tomorrow, hindi kayo tinawagan ng Social Security System. Kasi tatawagan po kayo para sabihin sa inyo na ito yung pupuntahan nyo sa Social Security System, sa ganitong branch. Doon po kayo makipag-usap at doon nyo po ipakita yung mga documents. Balikan nyo kami kung hindi po kayo natawagan ng SSS. But I am very sure na yung SSS will coordinate with you. Yan, Ma'am Banji ng SSS, magandang hapon po sa inyo. Ayan. So ulitin natin, Miss Jackie, dun sa ating mga kababayan, malayo pa yung panahon. Let's say, for example, ang iyong retirement, mga 3 years before na mag-retire ka, dapat tinitingnan mo na kung ano yung mga magiging problema para at least na aayos nyo. Halimbawa, yung pangalan mo pala, yung entry ng pangalan mo sa birth cert mo, tama. Pero pagdating sa Social Security System, yung entry nung pangalan mo ay mali, di ba po? Ay katakot-takot, kumuha ka na ng maraming birth cert na doon sa probinsya nyo, sa PSA, kumuha ka na. Para pagka hiningi, eto po, mayroon ako 177 kopya dito. Ayan, para makita nyo. So, kidding aside, Ma'am Vicky ng Las Piñas, ang ating Miss Jackie, mayroon tayong Action Center Assistant na magko-coordinate sa kanya para mag-guide siya, Miss Jackie. Yes po, tayo po ay nagpapasalamat kay Sis Dayan Kainya. Thank you po, Sis Dayan. Maraming salamat, Miss Diane Kainya. Doon po kayo mag-coordinate, ma'am. Magandang hapon sa inyo. Tawagan niyo po kami para sa update. Ano po, Ma'am Banji ng SSS. Thank you very much po. Magandang hapon po sa inyo. Miss Jackie, tuloy tayo sa ating paglilingkod bayan ngayong hapon. Dito pa rin sa Serbisyong Bayanihan. Thank you. No? Moving on naman sa ating next segment, isa sa mga karaniwang sitwasyon ng mga naghihiwalay na mag-asawa ay ang issue po sa kustodiyan ng kanilang anak. Paano kung gustong kunin ng ina ang kanyang anak na nasa pangangalaga ng tatay ng bata alinsunod sa isang court order? Ano ang sinasabi ng batas tungkol dito? Alamin po natin ang kasagutang legal na yan at tunghayan po natin ang pagsasadulang handog ng MCGI Davao Production Team na pinamagatang Court Decision or Child Decision. Dito lamang po sa Law Profile. Oo, alam ko naman na may court order pa. Pero hindi ko naman kayang pilitin ng bata kung ayaw na niya. Sige na, salamat. Gusto lang naman yan tumira sa akin. Mali ba yun? Wow! Ang galing naman. Mama, pwede po ba sa'yo na lang ako tumira? Ayoko na po dito eh. Anak, pag-usapan muna namin ni Papa mo yan, ha? Magiging maayos din to. Sa ngayon, babay muna, anak. I love you. Nine years old pa lang siya.
Pero kung ayaw na niya ron, may karapatan kaya siyang pumili. Kung gusto niya sa akin, kailangan pa rin kaya ang desisyon ng korte. Hanggat kaya ko, hahanap ako ng paraan. Para sa kanya. Maraming salamat, Jade, sa iyong katanungan. Ang katanungan niya ay ganito. Kung ang bata po ay nasa tamang edad na at gustong manirahan sa akin, maaari ba siyang pupili kahit may existing court order na magkasama siya ng ex ko? Maraming salamat sa katanungan ni Jade, and I believe maraming mga kasangbahay natin nang nakaka-experience din ng ganitong situation. Pagdating kasi dun sa mga issue ng custody, lalo na kung sakaling meron kayong mga former na partner na hindi na kayo magkasama, nagkakaroon talaga ng issue kung pagdating dun sa co-parenting arrangement na tinatawag natin. Ngayon dun sa situation ni Jade, yung bata kasi is I believe 9 years old na. So, sa Pilipinas kasi meron tayong tinatawag na best interest of the child, tsaka meron tayong tinatawag na tender age presumption. Ngayon, itong dalawang concepts na to, magkatugma ito or magkatambal. Yung best interest of the child, ang sinasabi kasi ng Korte Suprema, sa lahat ng situations patungkol dun sa care and welfare ng child, ang kailangan i-consider ng batas at ng Korte Suprema is yung best interest of the child. So, pagdating sa children below 7 years of age, ito naman yung tinatawag nating tender age presumption. Sabihin, ang presumption ng batas is mas makakabuti sa best interest of the child na yung child ay mapupunta sa care and custody of the mother. Ngayon, 9 years old na yung bata. Ano yung circumstances or factors na titingnan ng korte kung sakaling magkaroon tayo ng arrangement na pipiliin ng bata na sa nanay na tumira? So, meron tayong several factors dyan. Una, yung choice ng bata, ino-honor yan ng Supreme Court. Pero kailangan niyang itambal yan dun sa ibang mga circumstances. Tulad ng, for example, meron bang agreement yung mga parents ng bata kung kanino maninirahan ng bata? Pangalawa, yung pinipili ba ng parent ng bata is unfit ba siya? Or meron ba siyang ginawa before na naabuso ba niya yung bata? Meron bang incident na nakita ng court na kailangan hindi sa nanay siya mapakupko, kundi sa tatay? Mas financially capable ba si father kaysa sa mother? And iba-iba pang mga circumstances na nakaka-affect ng mental at saka moral development ng child. Ngayon, babalik tayo dun sa point na yung child is 9 years old na. Batay sa batas, meron siyang karapatan na i-express yung choice niya kung kanino siya maninirahan. Pero, hindi basta-basta na kesyo sinabi ng bata na gusto ko kay mama or gusto ko kay papa or gusto ko sa any third person. Kung meron na kasing court order, kailangan, unang-una, i-respect natin yung court order. Pangalawa, kung sakaling merong mga facts or circumstances na nagli-lead into a change ng parental arrangement ng bata, maganda, lumapit siya sa korte and sabihin niya na, Your Honor or Judge, kailangan na po nating i-modify yung existing court order patungkol din sa custody ng bata. Kasi ito na po yung mga circumstances ngayon. Like for example, kung si Jade, kunwari may history siya na pinapalo niya yung bata, may preference yung bata na hindi sa kanya manirahan, pwede niya sabihin na nagbago na po ako, hindi na po ako ganun, hindi na po ako, yung environment po na ipoprovide ko po dun sa aking anak is mabuti na po, hindi na po katulad ng dati. At saka pangalawa, pwede niyang i-cite na yung bata po mismo yung nagsasabi na gusto niya pong manirahan sa akin. And
Kung meron pong court order before na nagsasabi na dapat po hindi siya sa akin mapupunta, gusto ko pong i-reconsider ng court yung order para kung sakali mabigyan ako ng second chance para maging ina dun sa aking anak by giving me the custody of the child, given the child's choice. So muli, ang advice natin kay Jade at sa ating mga kasambahay, kung sakaling meron po kayong na-encounter na similar na situation na ganito, hindi basta-bastang pwede niyong kuhunin yung bata. Kailangan po alam po ng court kung ano po yung gagawin natin. And kailangan po ipaalam po natin sa court na ito na po yung preference ng bata at this age. Okay po. Maraming pong salamat. Ayan, mga kasambahay, mayroon na naman po tayong natutunan. Ang ganda umarte, no? Yung natin, galing, Yes. Ano po, congratulations po. At talaga naman, Miss Jackie, nangyayari ito. Sana po, yung mga payong legal na nakuha ninyo mula kay Attorney Merrick Yang ay maging giya ng ating mga kababayan na may ganitong sitwasyon. Nagpapasalamat tayo kay Attorney Merrick Yang. Alam mo, Miss Jackie, kala mo bagong graduate lang sa UP. Law School. Yes po. Pero matagal na ito nakagraduate dyan sa UP Law School. Pero batang-bata siya. Attorney Merrick Yang. Yes, Good afternoon po. Maraming salamat. Thank you so much. Attorney Merrick Yang mula po sa MCGI Law Center. Thank you so much. At syempre sa MCGI Davao Production Team. Ang husay ninyong gumanap. Maraming salamat po at magandang hapon. Kalinsabay ng ating pagbati na isang magandang hapon sa lahat ng mga lawyers, sa lahat ng mga medical staff, at ganon din mga legal staff at kay VP Ruth Soriano. Thank you very much sa Attorney JR, Attorney, sa inyo pong lahat yan. Thank you. Good afternoon. Meanwhile, Serbisyong Bayanihan would like to thank River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at rivervalley.ECSC.com. And Serbisyong Bayanihan would also like to thank Tondo Medical Center, located at Honorio Lopez Boulevard, Balut, Tondo, Manila. For inquiries, you may dial 8865-9000. This is healthcare within your reach. Thank you very much, Miss Jackie. And this time, yung ipin natin, sabi, wala na tayong oras. Pero bago tayo tuloy magtapos ngayong hapon, mga kasambahay, narito muna po ang ilang karunungan mula sa Biblia. Kawikaan 19:1. Maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat kaysa suwail sa kanyang mga labi at mangmang. Napakaganda. Sa wikang Ingles, ano naman po ang sinasabi niyan, Miss Jackie? From Proverbs 19:1. Better is the poor that walketh in his integrity than he that perverse in his lips and is a fool. Yan mo, mga kasangbahay, salamat po sa Diyos, sa lahat ng tumutulong sa ating kapwa. Mommy, Popsy, love you and miss you. Get well soon. Let's all live simply, seek justice, be humble, and love always. Ingat po. Get well soon sa mami ni Miss Jackie, Mami Popsy, good afternoon. And hi to Farmer Ambassador Rodolfo Robles. Good afternoon po sa inyo. Mami Beth Rason, good afternoon Mami Beth. At syempre kay Brad Daddy at sa mami ni Attorney Ruth. Sa mami ni Attorney Dot, 103 years old na po. Good afternoon po sa inyo. Mga kasambahay, Ian, thank you very much. No more time. Ang ating Technical Director, Isong. Ayan. Sa inyo pong lahat dyan. Wala na tayong gaanong oras. Maraming salamat sa ating associate producer kay Moy Moy at syempre sa ating executive producer, Miss Ana Posadas. Salamat po. Salamat sa Diyos, mga kasambahay. Hayaan niyong kay aming mapaglingkuran. Ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil kami, inyong kabalikat sa buhay, maasahan at tunay. Huwag po kayong aalis, mga kasambahay. Susunod na po ay ito ang balita with Mr. June Soriao, kasama syempre si Ms. Monica Veralio. Ako po si Annie Ventoy. Sa ngalan po ni former Congresswoman Bernadette Herrera at syempre Miss Jackie Aquino at sa ngalan po ni Attorney Datgan Caico sa pangunguna ni Kuya Daniel Rason. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalingahan. Salamat po sa Diyos and to God be the glory.